buhay po ng aming PME Marge at sa inyo pong lingkod, Panginoon ko, Lord God. Salamat, Panginoon ko, Lord God, sa patuloy mong pag-iingat sa buhay ng bawat isa sa amin. Kahit po kami ay malayo sa aming pamilya, Panginoon ko, Lord God. Maraming salamat po at hindi mo kami pinapabayaan dito. Patuloy mo kaming inaabot upang makarinig ng iyong salita, Panginoon ko, Lord God. Salamat po at naniniwala po ako, Lord, na mas marami pa po ang gustong magpahayag ng patotoo, Panginoon ko, Lord God. At sa mga susunod na mga gawain, Lord, ay amin naman po silang maririnig, Panginoon ko, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. At muli, binabati ko na po ang ating gawain sa ating pong Senior Pastor, Tay Alex Nasuelo. Praise God, Amen. praise God. Isang mabiyayang madaling araw po sa lahat ng mga kamanggagawa. So, basta ng Prayer Faith Church, tayo po ngayon ay gaganap sa ating pang-anim na taon at 77 madaling araw na pagbabantay sa pananalangin. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa kasigasigan ng mga kamanggagawang Dawn Watchers. Ay 15 po tayo ngayon. Amen. At salamat din sa ating mga tigapanguna sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Ross, kasama kay Pastora Glory, dahil sa kapaintulutan na ma-Facebook Live natin, magamit natin ang social media. Hindi lang Facebook Live ang gamit natin, may TikTok na rin tayo pagkatapos ng gawain na ito. Na ipopost rin natin sa TikTok. Join po kung may TikTok account kayo, pwede po kayong pumasok doon at sigurado ako lahat ng preaching natin ay naroon, Donwatch at Sunset. Sa Facebook Live ay after a month nawawala na siya. Kaya salamat dahil nami-maintain natin yung pagbabahagi ng salita ng Diyos sa higit na mas marami. Yun naman po kadahilanan ng ating mga tigapauna na hindi lang sa ating 16 naka-join na si Brother Ronald ang makapakinig ng kapahayagan ng salita ng Diyos, kundi maibahagi pa natin sa mas marami. Kaya i-share nyo rin po sa inyong wall para hindi lang yung mga friends ko ang makakapanood nito, maging pag ito na-share nyo, ibig sabihin lalabas din sa wall ninyo, mapapanood din ng mga kamag-anak ninyo, pamilya ninyo yung gawain na ginagawa natin tuwing madaling araw. Kaya sa umaga pong ito, napakaganda po ng mensahe ng Diyos na hinanda sa atin. Okay? Talagang malalaman natin ngayon yung pattern ng God's calling. Talaga may pattern po yan. At ito po ngayon ay makikita natin kung paano nga ba talaga ang Diyos natin ay tumatawag sa kanyang mga lingkod. At salamat sa Diyos dahil naniniwala ko lahat tayo dito tinawag ng Diyos na gumising sa madaling araw para gumanap ng dodwas. Tama po ba? Masaya po ba tayo nakagising ng madaling araw? Amen. Kanina nakita ko na si Bishop Ross Siguro hindi siya makapasok. Okay? Ang aga niya nag-join. Okay. Alas 3, medya pa lang ay naka-on na siya. Pero salamat dahil pumahina ang signal. Bumagsak din yung signal ko kanina, eksakto alas 4. Biglang nawala yung signal. Kaya nagpagsimula na tayo, 4:01 na yata, 4:02 na nagpaawit si Femi Noemi. Kaya sige po, hindi ko na po papakabaan. Tawagin na po natin para maunawaan natin yung pattern ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Tatawagan ko po ang ating pastora sa POF Jensen General Santos City chapter. Walang iba kundi si Pastor Sandra Woodruff. Next, your turn. Isang magandang umaga po sa lahat. Good morning. Bigla siya nawala. Kaya, wait lang po natin. Ayan na siya papasok ulit. Praise God. Sa kagad yung signal. Ayan na. Hello po. Ayan, okay. Bumagsak yung signal. Opo. Kasi nasa kabilang bahay po yung namin. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige. Isa pa. Ay, nanyahan ko po ang lahat. Tayo po'y dumako na sa salita ng Diyos. Ang topic po natin sa umagang ito ay
the pattern of God's calling. At ang tema sasagutin natin is, what is the pattern of God's calling? Kung matatandaan niyo po mga a week ago, ito po ay inilahad din ng Diyos, ginamit ang Pastor Boyet. At ang sa kanya naman ay ginamit niya ang Samuel. Ngayon naman gagamitin ko po ang Isaiah. Kaya po magsibukasan po tayo. At bago po ang lahat, binabati ko po ang Bishop Ross, kasama ang Pastor Gloria na isang biga. Ganun din ang buhay ng ating senior Pastor Alex, kasama ang Pastor Rabin, hello po. At ang Pastor Jay, kasama ang PME Elisa. At sa lahat ng kamanggagawat ka, Pastor, nandito isang mapagpalang umaga po. Palataya ko na sa araw umagang ito, kasama ko po kayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya po, tayo po din po na sa salita ng Diyos. Ito po yung mababasa. Babasahin ko po ito sa Tagalog, ASD. At ito po sa Isaiah chapter 6, verses 1 to 6. Ang sabi dito, noong unang taon ng pagkamatay ni Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa napakataas na trono at mahabang damit niya ay nakatakip sa buong templo. May mga makalangit na nilalang sa gawing ulo niya at ang bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak. Ang 2 pakpak ay nakatakip sa kanilang mukha, ang 2 ay nakatakip sa kanilang paa, ang 2 ay ginagamit nila sa paglipad. Verse 3, sinabi nila sa isa't isa, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo. Sa lakas ng tinig nila, nayanig ang pundasyon ng templo at napuno ng usok ang loob ng templo. At sinabi ko, kahabag-habag ako, tiyak na mapapahamak ako, sapagkat ako'y may maruming labi at naninirahan ako sa masama, ako kasama ng mga taong marurumi rin ang pananalita. At ngayon, nakita ko ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Verse 6, pagkatapos lumipad ang isa sa mga makalangit na nilalang papunta sa akin. May dala siyang baga at kinuha niya sa altar. Verse 7, dinampi niya ang baga sa aking bibig at sinabi, tignan mo, dumampi na ito sa iyong bibig. Ang iyong pagkakasalay naalis na, hallelujah. At ikay pinatawad na. Amen. Verse 8, pagkatapos narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang isusugo ko? Sino ang hahayo para sa amin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo niyo. Tayo po yung at manalangin. Father God in heaven, salamat po sa umagang ito. Isang malaking pribileyo na muli, Panginoon. Kami nandirito para paglingkuran ka, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Dahil kami nakagising, meron kaming desire, Lord God, excitement para ikaw, Panginoon, paglingkuran. Kaya marapatin mo, Diyos. Kung ano man ang bagay na sambit namin, naisip namin, naramdaman namin na hindi po ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Nakapanakip kami, nasaktan kami, Panginoon. Nananampalataya, O Panginoon, nanilinis mo na kami. Sa paglapit namin ito, Panginoon, kami humihingi, Panginoon, ng paglilinis sa iyo. Kaya salamat at muli, makakalapit kami ng may kabanalan, O Diyos. Salamat, Father God in heaven, dahil napakabuti mo sa buhay ng bawat isang nandito. Tunay nga ang katapatan mo'y wagas. Kaya mo, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, samahan mo ko. Lord, ikaw po ang mauna, Panginoon, itago mo lamang ako. Dahil, Panginoon, kung ikaw sa unahan ko, Panginoon, at ikaw may tataas, Lord, ang katagumpayan na sa akin na. Kaya salamat sa buhay ng bawat isang makikinig, Panginoon. Hayaan mo magamit namin ang mga revelation na to, Panginoon, sa kapwa din namin. At dalangin po, Diyos, nanging pala ang Panginoon, siluan mo ng banal mong dugo, Panginoon, ang bawat isang nandirito. Kailanman di kami nanakawan, Panginoon, ng excitement. Di kami nanakawan, Panginoon, ng mga bagay na natutunan namin sa banal na harapan. Kaya, Holy Spirit, salamat po sa pagsama mo. You're welcome to do anything sa kalagitnaan ito. Kaya, lahat po ng papuri, pagsamba, walang hanggang pasasalamat ay sa iyo lamang, wala na iba. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, sa aming tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Praise God. Po. Lahat po'y tinawag na, ano po ba? Amen. Minsan,
sabi nga nabanggit niya ng Pastor Alex kanina na hindi lamang sa pagkatawag natin paglilingkod, minsan may mga bagay din na ginagawa ang Diyos sa atin o pagtawag sa atin ng Diyos. Ito nga yung bagay na paglilingkod natin dito sa ating gawain. Di po ba? So sa araw na sa umagang ito, nabasa natin ang ating teksto dun sa buhay ni ni Prophet Isaiah. Napakaganda ng revelation na to ng Panginoon. Alam niyo po na may pattern talaga ang pagkatawag sa atin. Hindi tayo putyo-putyo lang na tinawag. Amen. Hindi lang tayo dahil Amen. magaling ka, tinawag ka, nandiyan ka, tinawag ka. Minsan nga, bakit ka dinala sa lugar ng POF? Kasi ako po na-born again ako sa ibang bansa eh. Bago ako nakarating ng POF, may nag-invite sa akin na isang church din sa Barreto. Pero alam mo po, mararamdaman mo na there's something empty. Hanggang sa Amen. naglakad ako ng naglakad. Tapos sabi ko lang nun sa Panginoon, sabi ko, I don't know kung may makakaalala pa dahil wala na mga batch ko ngayon dito. Isa lang hiningi ko sa Panginoon, kailangan ka ko Lord. May makita ako na, ano nga sa ilalim ng prayer of faith, na lagi nakasulat dati. Prayer of faith, tapos, ano nga yun? May isang term akong hiningi sa Panginoon eh. Pero nawala na sa logo ng prayer of faith yan. Non-denominational. Yes po, di po ba meron nakalagay niya, Pastor? Sa ilalim nun. So, hinanap po ang saan makarating ako doon sa triangle. Sabi ko, Lord, gusto ko na, dalhin mo na ako. At dinala nga ako na doon sa Olongapo City na chapter din. Pinasa ako ng pastor sa Barreto. Hallelujah. Ako din naman po ay dumaan din sa proseso. At lahat tayo dinadaan sa proseso. Tama, And tama. up until now, dinadaan pa rin tayo, hinihinang tayo ng Panginoon. Kaya marapat lang na malaman natin para ma-assess natin ang sarili natin. Ito ba'y ako'y nakakasunod pa sa pagkatawag ko? Ako ba'y totoong tinawag? Minsan nga, sinagot na ng Pastor Boyet yung tanong na to, tinawag ka ba? Oo, tinawag ka. Minsan pinagdududahan natin dahil akala natin si Pastor Alex lang nagtulak sa atin. Pero sino bang gusto? Sino bang gusto manulak? Amen po ba? Walang Praise gustong God. manulak. Amen. Ang hirap mag-alaga. Pero bilang isang lingkod, alam kasi natin eh, hindi tayo nakatingin sa capacity ng tao. Alam Amen. natin ang sa Tama. Diyos. Umagang ito, ang punto po natin ay, what is the pattern of God's calling? Una, may revelation ng Diyos. Point number 1 po yan, God's revelation. Kaya nga po mababasa natin sa verse 4, sinasabi nila sa isa't isa, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang kapangyarihan nila ay sumakasakop sa buong mundo. Amen. Magpapakilala sa iyo ang Diyos. Ipapakita niya ang kabalan nala niya sa iyo. Kaya nga po, pansin mo, pag tinawag ka ng Diyos, may mga bagay kang na-amaze ka sa piyala. Ang ganda ng ginawa sa akin ng Diyos. Nakikita mo yung mga miracles sa inyo. Bakit? Nagpapakilala sa iyo ang Panginoon. Nagpapakita siya ng kamanghamangang bagay sa buhay mo. Bakit? Para makilala mo kung sino siya. Kaya nga kapatid, kung sa panahon ito, di ka pa nakakasunod ng maayos, balikan mo. Ano ang mga revelation ng Diyos sa iyo? Paano nagpakilala ang Diyos sa buhay mo? Kaya nga po sa 1 Samuel, di po ba? Ang batang si Samuel, nagpakilala ang Diyos sa kanya sa batang edad niya. Amen? Nung tinatawag siya, Samuel, Samuel, doon siya kay Eli pumunta. Amen? Kasi bata pa siya eh. So hindi niya pa alam ang boses ng Diyos. Hindi. Pero si Eli na matanda na sa paglilingkod, alam niya kaagad. Amen na, oy, punta ka doon, sagutin mo, tinatawag ka ng Diyos. See? Kaya nga din, kung ibabalik natin doon sa preaching ng Pastor Boyd, no, i-reference ko lang, na hindi po, sigurado po ang pastor pag tinawag ka. Amen? Hindi po yun basta-basta lang na parang nagruleta lang sila para lang gawin tayong pastor. Amen? Walang ganon. Di po ba? Minsan, napapatanong ka sa sarili mo. Marami siguro nagtatanong. Pero pag nagtanong naman tayo, bakit yung iba tinawag? Bakit sila nawawala? Bakit? Kasi nga, yung revelation sa kanila ng Panginoon, hindi nila tunay na tinanggap. Amen. Nakatingin sila sa tao, hindi sila nakatingin doon sa tunay na revelasyon ng Panginoon sa kanila. Sa batang si Samuel, nakita niya kaagad ang pagkatawag niya. Nagkaroon siya ng revelation. Ganun din to si Isaiah. Di ba? Nakita niya yung kamanghamanghang Diyos
nakita niya kung gaano Amen. kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po, isang parte, isang proseso sa pagkatawag sa atin, kailangan makita natin, maunawaan natin ng may katotohanan ang revelation sa atin ng Lord. Kaya matanggap natin to. Kaya makita natin to ng buong puso, ng may clarity, kapatid. Kung hindi, kapatid, sumusunod ka lang ng kalahati ang puso mo. Amen? Kailangan makita mo, maranasan mo ang revelation ng Diyos sa iyo. Dahil magpapakita talaga ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Ipaparanas niya talaga sa iyo, tinawag ka niya. As a point number 2 po natin, amen, what is the pattern of God's calling? Kanina po, revelation. Hindi po pwedeng walang revelation. Amen po ba? Pangalawa po, God's conviction. Ito po yung mararanasan natin, may conviction ng Diyos. Isang proseso sa pagkatawag natin ay mababasa natin sa verse 5, sabi dito, sinabi ko, kahabag-habag ako, tiyak na mapapahamak ako sapagkat ako'y may maruming labi at naninirahan ako kasama ng mga taong marurumi rin ang pananalita. Nagkakaroon tayo ng conviction, kagaya ni Isaiah. Nagkaroon siya ng conviction, nakita niya yung sarili niya, nakita ang revelation ng Diyos kung sino siya. Sobrang banal, kaya nga po, holy, holy, holy. Ngayon, pagkakita niya ng revelation ng Diyos sa kanya, nakita niya ang sarili niya, nakita niyang makasalanan siya. Isang proseso po ng pagkatawag natin. Hindi pwedeng hindi mo makita ang kasalanan mo. Hindi pwedeng hindi mo makita ang kahinaan mo. Kailangan kasi, alam niyo po yung God's conviction, doon mo makikita na, doon mo matatanong na, masasabi na, Lord, salamat tinawag mo ako kahit napaka-yabang ko, kahit napakadumi ko, kahit napakadami kong kasalanan. Amen. Yun po isang proseso dun eh. Magkakaroon ka talaga ng conviction. Bakit? Kasi ito yung magpapahambol sa puso mo eh. 'Di ba? Alam niyo po sa conviction kasi, ang kailangan dun eh, magkaroon tayo, ginagawa yung proseso na to para tayo mga tinawag ng Diyos, magkaroon tayo ng confession. Amen. Amen? Magkaroon ka ng confession, masabi mo sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng pastor na ginagamit ng Diyos, yung mga bagay na makita mo sino ka. Hindi mo lang makita yung kagalingan, yung magaling ka, able ka, matalino ka, no? Kundi makita mo yung na kahit mahina ka, tinawag ka ng Panginoon. Amen. Kasi kailangan makita mo, aside sa confession, magkaroon ka ng confession, makita mo yung contrast between you and God, na makita mo talagang sobrang kamangha-manghang Diyos. Tinawag ka, tinawag tayo, amen po ba? Doon pa lang makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Sino tayo para tawagin niya, amen? Sino ba ako para tawagin niya? Napaka-dumi natin. Wala pong malinis sa atin. Amen. Totoo po yun. Lahat tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Lahat tayo. Pero kita mo, kahit ganun tayo, pinili tayo ng Diyos. Kaya nga, isang proseso natin na dapat pagdadaanan is, magkaroon dapat tayo ng conviction. Makita natin yung sarili natin. Magkaroon tayo ng confession. Kaya nga po, 'di ba nung tinawag si Pedro sa Luke chapter 5 verse 8, 'di ba anong ginawa? Peter fell at Jesus' knee and cried, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." Yun ang kagandahan sa harapan ng Diyos. When God reveals Himself, nagkakaroon talaga tayo ng humility. Nagkakaroon talaga tayo ng confession. Nagkakaroon tayo ng mga bagay na napakaganda na mararanasan natin, Lord. Alam mo yung confession ni Pedro? Hindi po to yung basta lang siya nagpatira pa, kundi nakita niya yung kabutihan ng Diyos na kahit makasalanan siya, inabot siya ng Panginoon. Kaya salamat sa proseso nito na yung bawat isang nasa atin ay dumaan sa conviction na ito. Nagkaroon tayo ng isang matapat na confession sa harapan ng Diyos. Ikaw ba kapatid, nasabi mo na ba sa Panginoon yung katagang, Lord, salamat pinili mo ko kahit. Alam niyo po yung conviction, pag ito dinaanan mo yung prosesong to kapatid, sa paglilingkod natin sa harapan ng Diyos, hindi tayo magyayabang. Kaya nga po dapat ang pastor hindi po mayabang. Amen. Mayabang lang mag-preach. Pero hindi po tayo dapat mayabang. Hindi po Lord, tayo pagyabang minsan natin.
Ang iba kasi mga pastor, lalo ngayon kita mo no, na parang ang kanilang they gauge uh, they gauge everything in material na possession ng church, na parang okay, angat kami, malaki church namin, okay, angat kami dahil marami kami, angat kami kasi marami kaming gawa. Pero when in fact, kung tutuhanan mong dinaanan ng proseso ng Diyos ng itong conviction na to, na nakita mo ang sarili mo, kapatid, baka malalaman mo na lahat ng meron ka ngayon, hindi mo talaga siya masasabing dahil magaling ka, dahil mabuti ka, dahil sa mga bagay na pansarili mo, kundi lahat yun ay totohanan mong maibabalik sa harapan ng Diyos, na makita mo, Lord, salamat. Lahat ng bagay na ito'y galing sa iyo lamang. Amen. Kaya nga po ang reality, we cannot experience true spiritual awakening without first confronting our spiritual bankruptcy. Anong ibig pong sabihin nito? Dito sa prosesong ito, hindi natin daw ma-experience ang totong spiritual awakening, ang pagising. Yun nga po sabi ko kanina, na hindi mo mararanasan alam niyo po, ang taong, para sa akin lang po, ito'y personal ko na opinion, na ang taong nakaranas talaga ng katutuan ng kabutihan ng Diyos ay lagi po yung nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Lagi po yan nagsasabi, Lord, salamat dahil sa iyo to, sa katapatan mo to, dahil hindi, kasi po, naranasan na natin, yumaman tayo, may pera tayo, magaling tayo. Alam mo, marami pastor nalulunod sa bagay na ganyan. Pag marami nang ginagawa sa harapan ng Diyos, alam mo po, isang danger sa pastor, alam mo, lumalaki ulo. Siguro nga, pag nagbilang tayo sa buong mundo, ang dami ng pastor malalaking ulo talaga. Bakit? Kasi akala nila, dahil mabuti sila, magaling sila, lahat yung nangyayari sa kanila. Pero ang katotohanan po, kaya tayo dinadaan sa conviction process is that una pa lang, bago tayo naglingkod, makita na natin ang worth natin. We are nothing without God. Tama. Amen. Kaya po, sa point number 3 po natin, mabilis po ako ngayon. Maganda pala pag may timer. May timer po. Kahit di ko kayo nakikita, may timer po ako sa harapan. Sabi ko kasi, nangako na ako sa sarili ko, kailangan mabit ko na ang record ko. Kaya meron pa po ako 19 minutes and 10 seconds. Hallelujah. Point number 3, kanina sabi ko, ang point number 1 natin, ang mga proseso, anong tema natin? Babalik ako lang po ang tema natin. The pattern, may revelation ng Diyos, may conviction ng Diyos. Huwag natin kalimutan, kapatid, importante kung may revelation ng Diyos sa'yo. Importante din na may conviction ng Diyos sa iyo. Ito po ang mag-aayos ng puso mo. Sa point number 3 po natin, God's purification. Ang sabi sa verse 6 to 7, pagkatapos lumipad ang isa sa mga makalangit na nilalang papunta sa akin, may dala siyang baga na kinuha niya sa altar. Verse 7, dinampi niya ang baga sa aking bibig at sinabi, tignan mo, dumampi na ito sa iyong bibig at ang iyong pagkakasala ay naalis na at ikay pinatawad na. Napakabuti po ng Diyos, no? Dahil bago nagpakilala siya sa iyo, kinonvict ka niya ng kasalanan mo, pinakita niya yung ikaw sa harapan niya. Pero pagkatapos nun, kapatid, ipupurify ka niya. God's purification, the cleansing. Sabi nga, experiencing God's divine grace. Alam mo, ang turning point po dito, nung si Isaiah po ay nakita niya yung kamanghamanghang nakita niya yung kamanghamanghang revelasyon ng Diyos, di ba? Sa atin nga, hindi pa natin nakita ang mga anghel, pero siya nakita niya mga anghel. Nakita niya yung robe ng Lord. Tapos, nakita niya na sa kadakilaan ng Diyos, sino siya. Amen. At doon nakita niya, ay, napakamakasalanan ko. Hallelujah. Pero hindi yun natatapos doon. Kaya nga ang turning point, God does not leave Isaiah in that state. Hindi niya iniwan si Isaiah. Ganun kabuti ang Diyos. Di ba? Ang seraphim, kumuha ng isang burning coal, at ayun ang proseso ng paglinis. The fire represents God's holiness. Alam niyo po, ang fire ng Diyos, it represents kabanalan.
a fire that does not consume him but cleanses. Kaya nga po dito sa purification, kapatid, isang pattern po to, isang proseso to kung saan dumadaan tayo sa paglilinis sa harapan ng Diyos. Yun nga po, di ba, dinampian siya ng uling. Pero yung uling na yun, hindi niya ikinasakit, hindi niya ikinamatay, hindi niya ikinaaksidente, kundi yung uling na yun ay nagbibigay sa kanya ng paglilinis. Kaya po, ang isang bagay na dapat nating tatandaan, the moment reveals yung powerful truth doon sa binasa natin sa buhay ni Isaiah. Before God uses a person, He purifies them. Kaya nga dapat tayong mga lingkod ng Diyos, purified na tayo. Amen. Pero salamat sa Panginoon, minsan we fall short before God, pero yun nga ang kagandahan sa harapan ng Diyos. Yung katapatan niya na kahit kanina lang nagsalita tayo ng mga bagay na hindi na kalooban ng Diyos, na hindi natin alam. Pero sa biyaya ng Panginoon, dahil nga dinaan tayo sa pattern na ito, dinaan tayo sa proseso ng Diyos, nakakabalik tayo sa harapan niya. Dahil alam natin na pag lumapit lang tayo na may katotohanan sa harapan ng Diyos, tayo'y muli niyang lilinisin. Kaya nga po, He purifies us. Diba? Marami daw ang gustong maglingkod sa Diyos. Nga, ang laging kwentuhan ng mga tinawag ng Diyos. Kung ikaw ba'y natawag, ikaw ba'y natulak lang. Pero I don't believe, kapatid, na naitulak lang tayo. No? Dati nagbibiroan kami, baka naitulak ka lang o napilitan ka lang. Pero alam mo, nung ako'y tumatanda na, lumalaki na sa harapan ng Diyos, doon ko na-realize, no, walang naitulak ng pastor. Tama. Hindi mo lang nakita ang calling mo. Hindi mo lang nakita ang revelation ng Diyos sa buhay mo. But you are willing to go through the fire of cleansing. Kaya kailangan po talaga dumaan tayo sa purification sa harapan ng Diyos. Dahil alam mo yung itong pattern na to, ito po magpapatibay sa atin sa paglilingkod natin sa harapan ng Diyos. Kahit nga sa panahon ito na tinawag na tayo, naglilingkod na tayo, we are going through the process of the pattern of purification. Patuloy tayong nililinis. Di ba? Nung ilang taon pala tayong pastor, di ba? Ay, naku po, walang batang pastor na hindi lumigwak sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Kaya lagi tayong napapagalitan. Di ba? Dahil marami tayong mga nagagawa, nasasabi na hindi talaga. Pero yun ang kagandahan sa harapan ng Diyos na God raised leaders for us. Amen? Alam mo po, isang bagay na dapat nating, ito po personal ko po to, mahaba pa may oras ko. Ito personal ko po na confession to sa harapan ng Diyos. Sinusukat ko ang sarili ko sa mundong ito, personal po to kung sinong leader ko. Amen. Alam niyo po ba na pag tinitignan ko Pastor Jay, Pastor Alex, Pastor Bishop Ross, no? Nakikita ko, alam mo, hindi siya nagkakasakit. Hallelujah. Pansinin niyo po yun. Si Pastor Alex, abay, ang lakas parang kalabaw. Katawan ni Pastor Alex, yata nagkakasakit yan. Hindi po ba? Hindi siya sumusuko. Amen. Kaya pag ako nakakaramdam ng panghihina, sabi ko nga, Lord, kung hindi ako umalis ng POF, hindi ko mararanasan yung discouragement na sobra-sobra. Bakit? Nakita niyo bang na-discourage si Pastor Jay saka si Pastor Alex? Nakita God. Kaya nga sabi ko na parang kalabaw ang lakas. Kaya nga hanggang tinatanong ko, God is good. kung anong binigay mo sa kanya, ibigay mo sa akin. Na pag nakakaranas ako ng discouragement, pasti-pasari na hindi po nakakaranas ng discouragement. Kaya yun po yung pattern ko na, Lord, kailangan meron ako. Kasi sila leader ko eh. Kasi how you raise up my leader, ganun dapat ako eh. Amen? Tama po ba? So, balik tayo sa purification. Patuloy tayong pinupurify ng Panginoon sa harapan niya. Kaya nga po, even our leaders dumadaan, pero iba-iba lang tayo ng level. Di po ba? Kaya hanggang ngayon tanggapin, kung pinupurify ka pa hanggang ngayon, balikan mo yung proseso ng confession. Baka hindi pa tapat ang puso mo. Kung nagdududa ka pa sa calling mo, balikan mo yung revelation ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya bilang conclusion po, at ito po yung mababasa natin sa last verse, verse 8, di ba? Nagtanong ang Diyos, sino-sino ang gagamitin ko? Sabi ni Isaiah, dahil nakita niya ang Diyos, nagpakumbaba siya sa harapan ng Diyos, nakita niya na nilinis siya ng physically po to hindi lang espiritu na talagang ang revelation is nilinis siya, dinampian siya ng isang baga at sabi mismo ng anghel sa kanya, malinis ka na. You see, pinagdaanan niya doon. Nung nakita niya at pinagdaanan niya yun, sabi niya, nung nagtanong na,
Sino ang gagamitin ko? Alam mo, siya na po nagsabi, ako po, Panginoon, ako po, hallelujah. See? Ikaw kapatid, tayo kapatid, dumarating na tayo sa point na dapat doon na tayo sa conclusion. Sinasabi natin, sino magpe-pray? Sinong gagawa nito? Sino magaganito? Tayo na nagsasabi mismo, ako po, ako po, ako po. Amen. Kaya nga po, di ba, struggle po talaga ang maglingkod sa Panginoon ng ganitong umaga, alas 4. Dahil hindi ka naman pwedeng gumising lang ng alas 4, gigising ka talaga na alas 3. Di ba? Alas 3:30. Di po ba? Amen. Struggle po yan. Ako sa sarili ko, struggle po ako. Alam niyo po, miss, marami, natatawa ko yung nagsasabi ng pastor, nagpapaalam sa kanya. Ako nagpapaalam ako kay Lord. Lord, sasabihin ko, Lord, absent ako. Kagabi sinabi ko, Lord, absent ako bukas. Kasi nilalagnat ako. Dito, hindi nagising na ako. May malakas na. Sabi ko, ano yung malakas? Ako lang ata na kanina. Ako lang na nagising. So nakikita mo, gumagawa ang Diyos. Dahil hindi Amen. naman talaga sasagot ang Diyos sa atin na, sige, pwede ka umabsent bukas. Wala pa ako. Sa dami ng tanong ko sa Panginoon, di pa ako sinagot na pwede ako umabsent. Anyway, yun ang sinasabi na, we have to sacrifice before God. Hindi madali. Walang madaling paglilingkod sa harapan ng Diyos. Sabi nga, huwag na tayong magtanong nga sa pastor kung pwede tayong umabsent. Alam niyo po, every time ginagawa ko yan, honestly po, every time Lord, pwede po ba absent ako bukas? Dahil alam mo pa, may time na umiinom ako ng kasi may mga rashes ako, umiinom ako ng gamot, nakakatulog ako, pero lango-lango po, kaya minsan off ang ko kasi talagang nagigising po ako sa harapan ng Diyos at uma-attend. Hindi ko po tinataas ang sarili ko. Alam niyo po, ito po'y lahat kabutihan ng Diyos dahil alam niyang mahina ako, Amen. siya mismo gumagawa. Kaya po nasasabi ko sa kalagitnaan ito na tayo walang kakayanan. Pero oras nagpakumbaba tayo sa harapan, sabi, Lord, di ko talaga kaya minsan po dumarating ang point sa buhay ko na ako na mismo nire-review ko sarili ko, sinasabi ko, in the name of Jesus, I rebuke. Nire-review ko kasi the flesh, lumalakas eh. Di po ba? Lumalakas ang flesh natin. Alam niyo po, bago lumindol, pansinin niyo, may 2 times, 3 times ako umabsent. At dahil sa lindol, na-realize ko, Lord, patawad Patawad dun sa mga times na hindi, yung nawawalan ka ng lakas, nawawalan ka ng Yes. gana. Lord, patawad. Kaya nga, lagi tayong tinuturuan ng Amen. Panginoon. Amen. Kaya sa oras na to, kapatid, dapat lahat sa atin, dapat nga yung 61 pastors, dapat yung mga church worker, kamanggagawa, kung totoong tinawag kayo ng Panginoon, kung totoo, nagkaroon ng revelation sa inyo ang Panginoon, ikaw nagkaroon ng totohanan ng conviction at purification before God, isa ka na, kagaya ka na dapat ni Isaiah, at sinasabi mo na, ako maglilingkod ako. Amen. Amen. Kaya nga po sa umagang ito, inanyayahan ko ang bawat isa na alam mo, tayo po hindi to patama. Wala pong nagpapatama. Dahil kung hindi tayo maghahayag ng salita ng Diyos, Yes, tama ka. hindi tayo makukorek. Amen. Dahil lahat naman po tayo talaga pumapalya sa harapan ng Diyos. Salamat sa salita niya na patuloy hinahayag niya sa ating kalagitnaan. Amen. Kaya sa umagang ito, I call on to all na mga leaders, especially leaders, no? It's time na we have to remind those pastors na nasa ilalim natin, na remind them, mga kamanggagawa natin, invite natin sila, paalala natin sa kanila, tinawag sila katasabay natin, pantay tayong naglilingkod sa harapan ng Diyos. Kaya kung tinawag tayo sa bagay na ito, tinawag din po sila sa bagay na ito. Amen. Bakit? Kasi gusto silang pagpalain ng Panginoon. Amen. Kung busy lang, lahat naman tayo busy, sumbang hindi mas busy. Ako nga, kaya minsan nahiya akong mabsent dahil hiya ako sa inyo. Bakit ako nahihiya sa inyo? Kayo busy sa paglilingkod sa harapan ng Diyos. Wala pa ako so far ngayon ginagawa ng ganong kagaya sa inyo. Kaya yun isang bagay na nagpapakumbaba sa sarili ko. No, it humbles me down na wala akong excuse. Amen? Wala dapat tayong excuse sa paglilingkod natin sa harapan ng Diyos. Kaya iiwan ko po yung verse na nabasa natin sa verse 8 ng chapter 1 na ako, Panginoon,
susunod ako. Amen? Kaya iniinyahan ko ang bawat isa nandirito, sabihin mo sa sarili mo, ano man ang pinapagawa ng Diyos sa atin, mahirap, magaan, madali, lagi nating sambitin, ako Panginoon, ako, maglilingkod ako. Kaya iniinyahan ko pang bawat isa na tayo po yumuko, tayo po'y manalangin. Father God in heaven, salamat po Panginoon sa pagkakataon na ihayag ang iyong salita sa kalagitnaan ito. Hayaan mo Panginoon ang mga bagay na ito, Lord God, tumusok man sa puso namin Panginoon. Pero Lord, hindi ako makita, kundi makita yung salita. Hayaan mo Panginoon na matanggal sa puso at sisipan namin ang salitang nagpaparinig Panginoon. Kundi Lord, maging malaya ang bawat isa, maghayag ng salita, Panginoon. Dahil Lord, alam ko, Panginoon, na hindi po aksidente, na ito po ang bagay na inihayag mo sa kalagitnaan namin at ako ang ginamit mo. Kaya, paintulutan mo sa puso, isipan ng bawat isang nandirito, Lord God. Tumatak sa amin, Lord, na tunay nga tinawag mo kami, Panginoon. At tunay nga mula sa oras na to, Lord God, ano man ang bagay na pinapagawa mo sa amin, Lord, sasabihin namin, Panginoon, ako, maglilingkod ako. Kaya salamat po, Diyos, sa proseso mo, sa pattern mo, at hayaan mong maunawaan namin, Panginoon, sa panahon ito na, Lord God, salamat at dinaan mo kami Thank sa you, isang Lord. magandang proseso, Panginoon. At ang bawat isang nandirito, Lord, ay patuloy mo, Panginoon, na katagpuin, O Diyos, ng patuloy malaman namin, maunawaan namin, bumalik kami na may katapatan lagi, hindi lamang sa iba ng harapan, kundi sa harapan ng aming mga leaders. Dahil tunay nga, O Diyos, ginamit mo sila, Panginoon, para kami matawag at makasunod. Kaya, Lord, dalangin ko sa basa mong prayer of faith, Lord God, kung saan dinala mo kami para maglingkod sa iyo, Panginoon, for your glory, Lord God. Hayaan mo bawat isang pastor, Panginoon, sa oras na to, as I pray right now, Lord God, bigyan mo, Panginoon, mag-reveal ka ulit sa kanila at convict us them again, Lord God, and Yes, Lord God. purify them again, oh God. Sa huli, Panginoon, lahat kami, Panginoon, sabay-sabay magsasabi, Panginoon, ito kami. Maglilingkod kami sa iyong banal na harapan. Yes, Salamat yes, po, Lord. Diyos. Basbasan mo po, Panginoon, naming mga leaders. Patuloy lakas ng loob, Panginoon. Katatagan, Lord God, ay patuloy na ipagkaloob mo sa akin. Salamat, Panginoon. Dahil, Lord, hindi kailanman sila sumuko, hindi man kailan sila na-discourage. Kahit na, Panginoon, marami sa amin, Panginoon, ay always fall short for your glory. Kaya, Lord, dalangin ko sa oras na to, ang pagpapala mo higit sa aming mga leaders o Diyos, sa aming mga servant councils, Lord God. Pagpalain mo sila, Panginoon, ng katatagan, Panginoon, clarity of mind. At salamat, Lord, dahil ginagamit mo sila para maging klaro, Panginoon, ang aming calling sa ubasang prayer of faith. Salamat po, O Diyos. Pagpalay mo bawat isang nandirito, Panginoon, at inaangkin ko na, Lord God, na sa araw na ito, Panginoon, katagumpayan ang ang mararanasan ng bawat isang nandirito. Kaya lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, sa iyo lamang, wala nang iba, sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastora Sandra. Hallelujah. Na talagang maging siya ay sanay na rin sa akin. Nabibigla. Amen. Kachat-chat ko lang sa kanya dahil wala pang outline na gagawa yung ating preacher supposedly sa araw na ito. Kaya chinat ko na siya kagabi. Tama. Kagabi na mag-prepare. Salamat at nakaganap naman siya. Kung di naman ay meron din naman tayong nayanda yung ating ibinahagi sa mga kamanggagawa sa Saipan, yung mga Gomez family ay naibahagi din naman natin sa kanila na talaga maging pagpapala din tayo sa iba. Gawin natin yung gusto natin gawin gawin natin sa iba yung gusto natin gawin ng Diyos sa atin. Amen? Parang gano'n yung takbo ng preaching. Pero salamat, nakapag-send si Pastora Sandra. Thank you dahil pinaunawa sa atin ngayon na talagang may pattern yung pag tayo talaga tinatawag ng Diyos. Hindi basta tawagin ka lang, gano'n lang, no? Nasasabi mo, para kang tinawag sa loob ng classroom, sasabi mo present. Hindi po gano'n. Amen. Okay? Talagang ang bawat isa sa atin bilang mananampalataya tinawag ayon sa kanyang layunin. Tinawag tayo maging pastor, missionary, o church leader. Okay?
lahat tayo ay gagamitin ng Lord bilang instrumento niya para maipaganap yung kanyang purpose. Kaya nakita natin sa kapahayagan ng salita ng Diyos ngayon na ibinahagi sa atin ni Pastora Sandra yung tatlong pattern sa pagtawag ng Diyos bago niya tayo gamitin. Talagang may proseso sinasabi ang ating preacher. Maging siya ay dumaan din. Okay? Lahat tayo dumaan din sa proseso. Sa akin nga talagang nung una kong narinig na tinatawag ako ay ayaw kong tumugon. Marami akong dahilan. Kaysa ganito pa ako, kaysa ganyan pa ako, kaysa bata pa ako, dami kong sinabi. Pero naturuan ako doon sa sitwasyon na talagang rinig ko at ramdam ko ang kanyang kapangyarihan. At alam niyo na po yung kwento na yon. Tama po ba? Hindi lang tayo basta tinawag ng Diyos at ipadala ka agad. Hindi ganun. Meron siyang ginagawang paghahanda muna sa buhay ng bawat isa sa atin. Katulad ng naranasan ni Propeta Isaiah. Bagamat matanda na siya, nakita natin yung pattern. Una, nagpakilala ang Diyos sa kanya. Yung God's revelation. Anong sabi doon sa Isaiah 6:1? I saw the Lord sitting upon the throne, high and lifted up. Doon pala makikita na natin na bago tayo tawagin ni Lord, ang unang hakbang na kanyang gagawin ay ipapahayag niya muna ang kanyang sarili sa atin. Katulad ngayon, sa mga bago na makakapakinig ng kapahayagang ito, itong makapag-open ng Facebook at marinig ang aral na ito. Kapatid, nagpapahayag ngayon ang Diyos sa iyo. Nire-reveal niya ang kanyang sarili sa iyo. Nagpapakilala ang Diyos sa iyo. Kasi tinatawag ka ng Diyos ngayon. Hindi para lang habang buhay maging tigapakinig. Okay. Nandito ka, nakikinig ka sa Ubasan ng Perfect Church dahil gagamitin kanyang maging tigapaghayag ng kanyang mabuting balita. Okay. Ganyan, nagpapakita ang Diyos sa mga tinatawag niya. Okay. Napakita muna ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kapangyarihan. Diyan nagsimula ang calling ni Prophet Isaiah. Hindi nagsimula ang calling ni Prophet Isaiah sa kanyang talino, sa kanyang edad dahil matanda na siya o sa kanyang sariling kakayahan. Kundi tinawag siya sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Diyos kung sino siya, kung sino ang Diyos natin. Maraming taong gustong malaman ang kanilang pagkatawag, kanilang ministry. Okay? Pero hindi pala nila malagong buhay pagsamba natin. Lumalalim ang pagkaunawa natin sa salita ng Diyos. Nagiging mas malinaw ang pagkakilala natin sa Kanya at yung layunin niya para sa atin. Tama po ba? Bago tayo tawagin ni Lord, ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Tama po ba? Lord, ano bang gusto mong ipagawa sa akin? Yan yung madalas na tanong natin. Kailangan muna natin itanong, Lord, sino ka ba sa buhay ko? Yun ang dapat una natin itanong. Hindi ko ano yung Lord, padadala mo ba ako sa ganito? Lord, gagawin ko ba itong ministry na to? Dapat una natin malaman kung sino siya sa buhay natin. Yan ang unang-una God's revelation. Dapat yan ang tanong natin. Hindi yung kaya tuloy mas gusto pa na mas nakakalimutan natin yung revelation ni God kaysa doon sa nauna pa yung ambisyon natin. Gusto ko magpastor. Gusto mo nga magpastor. Ang tanong ganun ba makakilala si Lord sa buhay mo? Okay. Kaya marahil mga kapatid ko sa Panginoon kung bakit inahayag sa atin ito. Kasi may itinuturo ang Diyos sa atin ngayon. Ang buhay paglilingkod na ito ay may tiyak na panawagan ng Diyos. Pangalawa, sinabi sa atin, God's conviction. Hallelujah. Naniniwala po ba tayo na pagkatapos nakita ni Propeta Isaiah ang kabanalan ng Diyos, ay nakita rin niya ang kanyang sariling kasalanan? Okay. Yan yung God's conviction na sinasabi. Okay.
Kapag nakilala mo ng totohanan ng Diyos, nagpakilala siya sa iyo, makikita mo rin ang tunay mong pagkatao. Kapag nakita natin ang Diyos, hindi natin talaga maiiwasan makita ang ating kakulangan. Ang conviction ay hindi para tayo ay husgahan, kundi para tayo ay magbago. Kaya bago tayo gamitin ng Diyos, sa kanyang layunin, ipinapakita niya muna ang mga bagay na kailangan nating itama sa buhay natin. Kung balat sibuyas ka pa, paano ka pa maglilingkod? Minsan, tingin ng iba mga kamanggagawa, kina-curse sila. No, itinatama ka, wina-warningan ka pag mali ginagawa mo. Hindi curse yun. Iba ang sumpa. Diba? Tingin ng iba, ginagawa natin na ay minamali natin yung kanilang ginagawa. No, walang nagmamali sa'yo. Sa tingin mo, yan ang tama. Pero yung pinapahayag sa'yo ng iyong mga tigapanguna, yan ang magpapakita sa'yo. Yan yung God's conviction. Kung talagang totohanan makita natin ang Diyos sa buhay natin, maunang makikita mo ang kasalanan mo. Okay? So, talagang ipakikita ng Diyos yung mga kamalian mo. Kaya mayroon pa yung maglingkod kay Lord kung puro ka hatred, puro ka bitterness. Magtatanim ka lang ng sama ng loob, wag na sa mga tigapanguna natin. Amen po ba? Okay. Kaya tandaan natin ito. Minsan gusto natin gamitin tayo ng Diyos. Ngunit tayo naman natin harapin ang ating mga kahinaan. Tama po ba? Maring may pride, galit, inggit, o lihim na kasalanan na ginagawa, o kakulangan sa pananampalataya. Kailangan alisin lahat yan ng Diyos sa buhay natin. Kapag kinokorek tayo ng Diyos, kapatid, tandaan natin to, huwag tayong magmatigas. Sa halip, magsisi na tayo at magpakumbaba. Amen. Magsisi at magpakumbaba. Okay. Meron ba tayong bahagi sa buhay natin na matagal na tayong nagpapakilala ang Diyos, gusto natin maglingkod, pero hindi naman natin mabitawan yung mga bagay na pinapaalis ng Diyos sa buhay natin. Huwag natin baliwalain ang conviction. Alam niyo kung saan kanino nanggagaling ang conviction na to? Ang conviction na yan ay mula sa banal na Espiritu. Nung siya nagsasabi ng lahat ng bagay na ginagawa mong hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag ang Holy Spirit ay nawala na sa iyo, nako kapatid, hindi na tama ang ginagawa mo. Okay? Kaya ang taong tumatanggap ng pagtutuwid ng Diyos, ang siyang mas ginagamit niya. Naniniwala ka ba doon? At tinatanggap mo pagtutuwid ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, mas kagamit-gamit ka sa harapan ng Diyos. At yung panghuli, sinabi sa atin, God's purification. Okay? Totoo po yan. Hindi ka basta ipapadala ni Lord ng marumi. Ipapadala ka ni Lord ng malinis. Hindi kailanman ang Diyos gagamit ng marumi. Oo, tayo lahat ay naging maruming basahan. Pero pinaputi niya tayo na kasing kulay ng bulak, kasing kulay ng niebe para magamit sa kanyang layunin. Ang dami kaya nating kahinaan, ang dami kaya nating kakulangan, ang dami nating kasalanan. Pero salamat, natuto tayo magsisi, tanggapin ang lahat ng kamalian natin. Tandaan niyo po, kailanman hindi iniwan ng Diyos si Propeta Isaiah sa kanyang kalagayan. Matapos ang conviction, ay sumunod ang purification. Okay. Anong nangyari? Di ba, nagpadala ang Diyos ng anghel, seraphim, okay, sa kanya. Okay. At ano po yun? Ano sabi sa doon sa kwento natin narinig? Na may inilapag sa kanyang labi na baga. Okay, na simbolo ng paglilinis at kapatawaran. Okay. Kaya kapatid, tandaan natin to, if God is holy, we must be holy. Hindi tatawag ang Diyos na hindi niya pinabanal. Ang Diyos ay hindi lang nagpapakita sa atin ng mga karumihan natin. Binibigyan din niya tayo ng paraan para tayo ay magsabi, Lord, sorry, magpalinis. Ito ang larawan na biyaya ng Diyos na ganap na natutupad
sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya kapag lumapit tayo sa Diyos nang may pagsisisi, pinapatawad niya tayo at nililinis niya tayo. Tama? Sabi niya sa atin sa 1 Juan 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Hindi hadlang ang ating nakaraan sa pagtawag ng Diyos. Ang mahalaga ay hayaan natin baguhin niya tayo. Tama po ba? Kung marami kang kapalpakan noon, ang mahalaga yung pagtugon natin ngayon. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao, magaling na tao, mayamang tao, o mahusay na tao. Naghahanap ang Diyos ng mga taong handang magpalinis at magpagamit sa Kanya. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, marahil nagdadalawang isip ka pa ngayon, huwag mong tignan ang kahinaan mo, huwag mong tignan na marami mong nagawang kapalpakan, pagkakamali. As long na willing ka magpalinis, gagamitin ka ng Diyos. Amen? Kaya salamat, Pastora Sandra. God's revelation, ito yung mga pattern ng pagtawag ng Diyos. Pinapakita muna ng Diyos ang kanyang sarili sa buhay ng bawat sa atin. Nire-reveal niya muna. Papakilala siya kung sino talaga siya sa buhay na ito. God's conviction, ipinapakita niya ang mga bagay na kailangan natin baguhin. Huwag na natin lakaran yung bulok na buhay natin dati. Wala na tayong babalikan pa sa nilakaran natin sa sanlibutan ito. At yung panghuli, God's purification. Nililinis niya tayo upang maging handa sa bagay na kanyang ipagagawa. Pagkatapos ng mga prosesong ito, saka sinabi ng Diyos, whom shall I send? And who will go for us? Sino ang aking ipadadala? Sino ang aking sino ang sasama sa akin? Kaya ang sabi ng sagot ni Propeta Isaiah, here I am Lord, send me. Isaiah chapter 6 verse 8. Yan din po yung sinasabi natin ngayon. Ang tunay na pagtawag ay nagsisimula sa pagkilala sa Diyos, pagpapatuloy sa pagsisisi, at pagkatapos, handa na siyang sumunod. Tawa, maging tugon din natin ngayon yung sinabi ni Propeta Isaiah, narito ako, Panginoon, suguin mo ako. Here I am, Lord, send me. Muli, palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastora Sandra. Okay, kagabi ko lang nasabi sa kanya, pero salamat at tumugon siya. Okay, binabalik ko na po sa ating MC from UAE, kay Noemi Manuel Nak.